Hello everyone. Ayan, bagong gising. Katulog ako kasi namamaga pa yung ano ko. Namamaga pa yung mga pisngi ko. Kasi every week nagpa-dentist kasi ako. So every week nag-i-injection ng 3 injection ng anesthesia. Since March 25 pa ako nagsimula magpa-dentist dito sa taas, sa baba, sa taas. So, kaya namagana yung mukha ko. Diba, nakain tayo. Meron ako dito yung ba to? Yung maliliit na dilis, tapos nilagyan ko ng ng sili tsaka ng ano ba to? Gata. Yan. Nasa bukid ako ngayon. Ayan, nasa bukid kami. Mamaya uwi na kami. Kasi ilang days na. Sa kabila. Umuwi kasi ako sa kabila dahil vacation ng ilang days. So yung after 2 months o 1 month na lang ako nakakapunta dito sa bukid. Pag umuwi ako sa kabilang bahay, nakakapunta ako dito sa bukid. Ano kaya yung sabi ko? Wala akong tulog pag asin ko wala sila. Happy Mother's Day sa lahat ng mommies. Mother's Day pala kami sa Pilipinas. Yung Mother's Day dito, last Sunday pa. Speaking of ano to? Mother's Day, may experience ako doon last week sa Mother's Day na yan. Hindi ko makakalimutan na nakakahiya. Nakakaya at the same time sayang kasi nasayang yung araw ko nung Sunday. So share ko sa inyo yung nangyari sa akin nung Sunday. Ano ba sila? Kaya sila? Dahil sa baba nakakadadig ng mga pruta. Yun na. Punta natin yung kwento. Batal ka? Nung Sunday, Mother's Day dito. Ngayon, Webes Biyernes ng hapon, umuwi sila. Kasi yung tatlo, laging every weekend, nandito sila sa kabilang bahay. Kasi yung si papa nila pumupunta dito sa bukid. Naiwan lang sila sa lola nila. Kasi may kasama sa bahay. Ngayon, Saturday, ako lang mag-isa doon. Kabilang bahay. Ngayon, may pasok ako ng Saturday ng gabi. Hanggang alas 11 lang ngayon. Alas 8 hanggang alas 11 ng gabi yung pasok ko. Namamaga pa talaga. Tinutok-tutok ba naman ng 3 beses yung subagang kasi ito Kaya pwedeng parang namamaga. Mga bagang yung inaayos. Kasi bawal dito bunutin yung mga ngipin. Hindi sila nag-aalaw na magbunot. Kaya ang mahal kaya ng bunot dito. Masa 100 euros, mga nasa 6,000. Ang ipin lang yun. Hindi sila basta-basta nagbubunot dito. Talagang kaya pang isi-save nila. Kasi, kaya nagulat nga sila nung nakita yung, bakit daw marami na akong bunot. Kasi sabi ko sa Pilipinas, gano'n talaga, pag yun na kaya, binubunot na Hindi yung kapitbahay namin. Bakit daw gano'n, binubunot agad. Doon na tayo sa nangyari sa akin nung last Sunday. So, pumasok ako, 7:30, bumaba na ako ng bahay, ng Sabado, ng hapon. Kasi naglalakad ako papuntang trabaho. Malapit. Tapos, pagbaba ako sa bahay, naglagay ko ng cellphone ko sa bag. Nahulog yung cellphone. Di, nabagsak siya. Di, yung screen. Nabasag. Kaya wala talaga ako magamit. Sabi ko, paano na to? Alas 8 na yung pasok ko. 7:45 na pababa na ako. Sabi ko, dadaan muna ako since bukas wala akong pasok. Tapos,
wala sila dito, paano? Wala akong communication. Kasi yung landline namin sa bahay naayos pa. Kasi papalagay ako ng landline doon. Ngayon, kakamadali ko sabi, dumaan ako doon sa nagtitinda ng mga cellphone. Tapos nag-aayos. Sabi ko, pwede ka kung magbili muna ako ng kahit murang cellphone. Kahit anything na cellphone, basta mura na pwede kong gamitin ngayong gabi at saka bukas. Kasi wala nga. Paano ko sabihin ngayong gabi? Ako pa naman mag-isa. Wala akong magamit. Paano ko sila ite-text na sira yung cellphone ko? Ngayon, binigyan ako ng kabili ako ng para second hand ata yun. Kasi anything na cellphone kahit second hand. Pagdating doon sa trabaho, tinarge ko kasi loba. Ayun, gumana naman sa wifi, pero hindi gumagana yung volume. Hindi ako pwede manood ng YouTube or whatever na may sound. Wala siyang sound. O, ganun klase akong cellphone to. Ay, paano ko magagamit ngayon kako? Ngayon, pagdating doon sa bahay, inayos ko yung SIM card ko. Hindi naman gumagana. So, talagang Facebook lang yung pwede kong gamitin. No, sabi ko, paano ko magtatawagan yung isa doon na nasira yung cellphone ko? Gawin na, late na ng gabi. Yung makapit-bahay ko, tulog na. Kasi umuwi ako sa bahay alas 11 na, alas 11:20. Tapos, wala pa naman akong cellphone. Tapos, yung nabili kong cellphone, sira naman. Sabi ko, paano na to? Bukas walang pasok. At saka, bukas Sunday. Pag Sunday kasi dito, pag Sunday dito, walang sarado talaga lahat. Talaga. Sarado pa yung sarado ang matindahan kahit mall sarado pag Sunday. Kasi parang rest day nila yon o family day. Asan kaya sila? Tapos, sabi ko, paano ko matatawagan yun? Gabi na natulog ako, as in wala akong nakontak kahit ni isa. Nalita ko na sa mga 11 ata yun. Kumakatok na yung yung bahay ko. Sabi, tumawag yung asawa mo sa akin. Tumawag yung may-ari ng bahay na to, tinawagan ng asawa mo. Pinapatanong ka kung okay ka lang daw. Sunday yun, araw ng mga Mother's Day. Sunday. Pagkagising ko, makatok na yung kapitbahay ko. Sabi ko, nasira ka ako yung cellphone ko kagabi na nahulog. Kaya, hindi ko, tapos nabili ko naman, ay hindi gumagana. Yung SIM card ko, hindi gumagana sa bagong cellphone. Kaya sabi ko, hindi ako makatawag sa kanila, but I'm okay, salamat. Kaya, talaga din yun, madaling salita, wala akong, umuwi sila sa bahay ng mga hapon na. Wala talaga akong ginamit sila. As in, wala akong cellphone. Dami ko pa naman gagawin. O trabaho. Kung kinamagahan, pumunta ko doon sa, binila ko ng cellphone. Yung cellphone ko na nandun. Sabi ko, yung binili ko kako sa yung cellphone ay sira naman. Mother's Day pa naman kahapon. Wala kako akong makontak kahit ngayon. So, hindi ako makontak. Kaya tuloy, yung kapitbahay namin tinawagan na ng asawa ko. Saglit lang. So, yun na nga. Dito na si Bebe. Pala sila doon ng mga prutas na dilig. So, yun na nga. Pagdating ko doon sa ano ba yun? Sa tindahan. Sabi ko, bakit ganun? Yung pinenta mo naman sa akin na cellphone ay sira naman. Hindi naman gumagana yung SIM card tsaka yung boses. Yung tuloy, hindi ako makatawag sa asawa ko. Kaya, tumawag na lang yung kapitbahay. Buti na lang hindi tumawag ng pulis yung asawa ko. Kasi muntik na lang magtawag ng pulis. So, yun. Sabi ko, at saka, bakit ako nag-a-appear sa account ko na nagbayad ako sa Burger King? Kasi tinignan ko yung bank, yung parang application ng, nagbayad kasi ako ng card.
nakita ko na parang nag-appear doon Burger King. Sabi ko, hindi naman ako nagbili ng Burger King. Nagbayad naman ako sa inyo. Hindi naman Burger King yung binayaran ko. So, parang nagtaka yung lalaki. Kasi nga, ang anong nangyari pala, is, yung tindahan, is parang binili niya lang sa ibang owner. Kasama yung mga tindang mga cellphone. Pati yung binabayaran na machine para sa tarjeta ay kasama na doon. So parang naduda ako kasi parang kakaiba naman yun kasi espérate. Sabi ko naman nagbayad naman ako sa inyo, bakit Burger King yung lumalabas sa account ng ng bangko ko ganun. So pinalitan niya ng bago yung cellphone. Ito na nga yun, bebe. Ito yung cellphone na instant cellphone na yung ginamit ko. Sabi niya, ito yung cellphone na to, sabi niya, Samsung 2 ba to? O kung ano yan. Galing daw yan ng Switzerland. Yan. Kasi parang yung mga Pwede. Kasi yung Coca-Cola. Yung mga tinda na ititinda niya doon sa bagong negosyo. Kasi parang bagong negosyo niya yun ay mga galing sa mga cellphone ay galing sa Switzerland. You don't have to say that. Okay. To show that, I'm saying. Paga pa talaga, bi. Super malaki yung mga ko talaga dahil sa ipin ko. So, yun na nga. Sabi niya, mabuti naman nangyari daw yun. Kasi nga, para malaman niya kung ano yung mga problema doon sa store na yun. May mga tinitinda pala ng dating owner is mga mga sira. So, in short, okay naman yung nabili ko ng cellphone. Hindi kwento. Ngayon, pagdating ko sa bahay, day after 2 days, bumalik ulit ako doon. Okay naman, ginagamit ko naman maayos. After 2 days, bumalik ulit doon kasi nga, kinuha ko na yung cellphone ko na okay na. Ngayon, nung ipapasok ko na tong SIM card ko sa cellphone ko talaga, sabi ko, binuksan ko dito sa taas. Espera. Binuksan ko dito sa taas ay, saan ba to? Dito. Ibang card. Ibang card yung nakalagay. Parang white, saka may malaki. Sabi ko, tumawag ako doon sa kanya. Yes! Sabi ko, bakit kako ganito yung SIM card ko? Hindi ko kako to SIM card. Bakit kako ganito yung SIM card ko? Medyo malaki na, tsaka white. Yung akin kako maliit lang yun, tsaka color blue. Ngayon, sabi niya, hindi ko anya maintindihan. Kasi siyempre, parang nagduda na ako kasi nga, dami mga kapalpakan yung parang dami ng glitches na nangyari sa SIM ka ay sa pagbayad ko na nag-a-appear na Burger King, tapos doon sa cellphone na nagbenta na sira naman. So parang siyempre nagduda na ako na ano ba ako, scam ba ako o baka pinalitan nila yung SIM card ko o what, o baka mamaya nag-clone sila ng SIM card. Kung ano na pumasok sa utak ko noon. Siyempre paranoid na kasi ilang araw ko hindi nakikita yung cellphone ko, at saka yung time na yun na hindi ko na contact sila sa cellphone. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, tingnan mo niya yan, sa taas niyan ay ibang SIM card kasi parang SD card yung memory pala yun. Sabi niya, baka hindi mo lang na alam masyado yung cellphone kasi ibaan niya yung nilalagyan ng SIM card sa SD card. Sabi ko, napahiya naman ako doon. Pero sabi ko, sige na nga, ibababa ko lang ako yung telepono kasi i-check ko yung cellphone. Yung pala, totoo naman. Sa taas yung SD card, sa baba yung SIM card. So, napahiya ako doon na. Kasi wala alam, hindi ko na alam tungkol sa cellphone ngayon. Ka-ignorante, pero bueno. Sabi ko, okay, pasensya, ganun talaga. Siyempre, paranoid ka na wala nang tiwala ba No, nothing. So, yun ang nangyari sa akin nung Sunday na yun, na almost nakailang tawag daw sa akin yung isa. Kasi hindi ako makontak. Matatawag na sana ng polisiya kasi yun nga. Buti na lang tumawag kinamagahan sa kapitbahay namin.
So, Mother's Day, hindi ko man lang ma-celebrate yung Mother's Day last week. Hindi man lang ako nakabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mommies. So, that's it. So, yun lang yung experience ko last Sunday. Last Sunday na Mother's Day dito. Super talaga nakakakaba. Kaya, ang lesson ko noon is, siyempre, napahiya din ako doon sa lalaki. Sa, mag-think talaga muna bago mag-react. Kasi mahirap talaga mapahiya tayo sa huli. Hindi ko si alam. Ito yung nabili kong cellphone kay at final, sinena na lang gumamit nito. Maganda naman siya. Super beautiful. Kaya lang. Yun nga. Hindi ko lang kung ano paano gamitin. Ito pala yung SD card, tsaka ito sa ilalim yung SIM card. So, hanap kung nasaan yung SIM card. Ito pala. Wala na kasi ako alam sa cellphone ngayon. Hindi rin naman ako mahilig sa mga iPhone. So, yun lang yung experience ko last week. That's it.